Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the latest Infinix smartphone. This is the Infinix Note 60 Pro. Ang kauna-unahang Infinix, I believe, correct me if I'm wrong, pero I believe this is the very first Qualcomm Snapdragon Infinix smartphone. Okay? Last year, meron tayong Qualcomm Snapdragon tablet, but a smartphone, first ever Qualcomm Snapdragon smartphone, itong Infinix Note 60 Pro. Okay? And this one is sound by JBL. Yes! So expect na quality talaga ang tunog ng speaker nito. Yes! And some other expectations. Of course, this is a 5G smartphone with 144Hz screen refresh rate, 1.5K resolution, Ultra HDR cinematic display, 50 megapixel OIS, Night Master. Siguro maganda i-test ko rin ito outdoor para sa mga night shots. 6,500 mAh battery. Wow, laki nito. And 90 watts fast charging yan. Yes. And we have chamber cooling for gaming kung gusto nyo na talagang mampanatili na hindi siya nag-overheat. This is called the 3D iScore VC. Okay? Anyway, unbox na natin. So kasama na yata itong 30 watts magnetic wireless fast charging na accessory niya. Okay? Mamaya balikan natin yan. And para sa smartphone, yun. Check natin itong accessories para natin mamaya babalikan. Okay. Of course, pang sundot na SIM card. Licensed by Qualcomm. Nice. Alright. User manual. Warranty card. And a plastic transparent case. At supported na rin ng case nito ang wireless charging. Okay, that's good. And dito pala may ready na tayo. Mukhang malaki ang camera module nito. Yes, mukhang malaki. We have the phone. Tabi mo natin. Check mo natin yung charger kung kasama. Baka hindi. Oh, kasama. And yes, confirmed. We have 90 watts fast charging brick. Holiness! And we have the Type-C to Type-A na fast charging na propriety mismo ni Infinix. Okay. And of course, check na rin natin to para isang pasada na lang. You know. Ay wait, may nakasulat pa dito. So, just to give you heads up, it supported niyan Qi wireless charging and EPP standard protocols. That's good. And wireless output, iba-iba. 5 watts, 7.5 watts, and 30 watts na kaya niyang ibigay na output. And the rest, yeah, Type-C input, blah, blah, blah. Okay? Anyway, check na natin. Oh, baliktad pala. Andito. Okay. Here we go. Ito lang yun. Ito na yun. Actually, ano siya? Mabigat siya. Ibig sabihin, this is gawa sa metal. Actually, nakalagay yata kanina is alloy metal. Zinc alloy. Yep, confirmed. Zinc alloy shell. So, kaya may kabigatan siya. Solid. Mabigat siya actually. Hindi siya pipitsugin. Anyway. So, ito ang mga kasama sa box. Yes. Yan ang expect nyo. Kasama po yan lahat sa box. Okay, pag binili nyo to, kompleto na po tayo sa accessories. Okay, tingnan na natin yan yung phone. Uy! Ooh, lala. Now, this is nice. Ang ganda ng pagka-orange niya. Anyway, gusto ko na rin pakita sa inyo itong case, kung ano mag-itsura niya. Pag sinutan na muna natin ng case, siyempre gusto nyo protected and gusto nyo always makinis. Okay, so basically, ito na itsura niya kapag ginamitan niyo siya ng kasama niya na mismo sa box ng plastic case. And kita nyo naman, sakto lahat sa mga ports and mga butas niya na features. Okay? So yun. Laki ng camera talaga, no? But anyway, isa-isahin na natin yung features niya. Tanggalin ko na to. Okay, konting tour. Sa taas, meron tayo ditong, I believe, infrared ports or infrared blasters. We have the JBL branding, sound by JBL. Dedicated speaker dito sa taas. The noise cancellation microphone. And we also have antenna lines. That means metal frame po ito. Hindi po ito pipitsugin. So, doon pa lang, quality na, no? Dito sa kanan naman, dalawang antenna lines ulit. And dito naman sa kabila ang power button. Yes. And meron tayong accent dito na parang yellowish something. Alright. The volume rocker, we have 2 antenna lines. Unlike dito sa kabila, 3 antenna lines. Okay. This is curious. Talagang mukhang pang malakasan ng signal dito or modem ni Infinix. Tetest natin yan syempre. And ito curious ako eh. Para saan to? Bakit may ganito? This one, I'm not sure kung para saan ito, but we'll check out later. And then we have here sa baba, the main speaker, of course, USB Type-C, the main microphone, and we have the SIM tray slot. Check na rin natin. And dual SIM lang po tayo. Yes. Dual SIM, non-expandable storage. Okay? Dual SIM. Mamaya lagyan ko to ng 5G SIM card. Na-misplace ko yung isang SIM card ko. Wait lang. Lagyan na natin ngayon ng SIM card para matest na rin agad natin. Let's go. Yo. And gusto ko muna i-appreciate natin saglit ang kanyang design. This is very premium looking. Okay? Actually, may kanipisan din siya, no? Kahit flat edge po siya, manipis po siya, and hindi rin sharp yung corner. So, kapag kahawak mo, hindi rin siya masakit agad sa kamay. That's nice. I like that grip. And of course, tayo na natin buksan ang smartphone na to for the first time. Okay, setup ko muna saglit. Balikan ko kayo.
Okay, so initial setup lang ito. Now, napansin ko lang is ito siya. Meron siyang features na tingin ko ikakatuwa ng marami sa inyo, hindi man lahat, pero siguro karamihan sa inyo matutuwa rito. Ito, isa-isa natin. One tap button, ito. Okay, so this one is customizable. You can choose whichever function or app or kahit anong features na available sa smartphone na to ang i-activate ng button na to. Okay, by long press lang. Okay, so pakita ko lang sa inyo. So, right now, sinet ko siya sa open camera para alam niyo na, pag gagamitin yung camera, isang mabilisang hugot lang, long press, and then open camera. Pero by default, that's nakalagay dyan, mute. Sabihin, i-mute lang yung sound profile ng smartphone. But this one, ngayon, lipat nyo sa camera. Now, you can choose again. Like I said, you can choose whichever function ang gusto mo na assign sa kanya. Okay? Kung wala dyan ang kailangan mo, just click the custom button, this one. And then, of course, yan, nalabas na lahat ng mga apps na gusto mo. Okay? Na i-assign dyan. But right now, like I said, I assigned it sa camera. So, apply. And of course, naka-turn on na rin na haptic feedback para alam ko na nag-work siya. So, what happens now is, anytime, okay, kahit naka-lock screen tayo, lock ang screen, off ang screen, long press, mag-open yung camera. That's it. Okay? Or kahit nasa ibang app ka, okay, try ko na rin, nasa Google Play Store ka, or nag-games ka, just press, long press, kailangan mo agad ng camera. Shoot agad, point and shoot na agad. So, that's it. So, yun yung pinakagusto ko dyan, apart. Okay? Now, here's another one. Now, pansinin nyo lang doon. Kapag turn down natin, meron siyang matrix. That matrix interface doon. Okay? So, I know, that looks familiar. Pero I think this is the better implementation ng that matrix. Why? This one kasi, at least, madali siya i-function. Like, anytime gusto mong silipin yung oras, shake. Okay? Or kapag kagamit mo siya, if face down mo na siya, hindi mo na gagamitin, okay, lalabas yung oras. Okay? Like I said, napaka basic lang yung unang mga features niya. Kung kailangan mong silipin ulit ng oras, hawak mo siya, shake mo lang. Yun. So, lalabas yung oras. Okay? Now, meron din siyang pailaw dito sa tabi ng camera. Okay? I can show you that, but I'm not too excited about that. Pero, if you want that feature, andyan, available yung feature niyan. That's here sa active matrix button. Yan. See that? Yeah. So, kapag kailangan mong may notification, yeah, pwede yan. Okay? It happens. Now, ito ang mas gusto ko ipakita sa inyo. The other one. Okay? Yeah, see that? Umiilaw yan eh. Pero the other one dito, dito pa rin. Okay? Ito yung nasabi ko na tingin ko, magugustuhan to ng karamihan. Okay? Why? Meron siyang games. And the games, gagamitin niya lang is either yung pindutan, this one, or this one, yung ang gagamitin niya is yung gyroscope ng smartphone. Okay? Let me show you this. Okay? I like this one. Set up lang natin ng konti. Make sure na kung ano yung games na gusto mo, favorite mo, yung Dot Dash or Star Blast. I prefer the Star Blast kasi sa Star Blast, gyroscope lang gagamitin niya. So, okay. Yan na. And then, let's start the game. Okay. And let's go. Yan. Lock na yung screen. Hear that? Hop, hop. See that? Nagre-react siya ngayon sa gyroscope ng phone. So, walang kailangan pindutin. So, kapag naghihintay ka, okay, nag-aabang ka, naiinip ka, nasa labas ka, nagpapalipas ka ng oras. Ngayon, ayaw mong buksan ang phone mo, ayaw mong mag-effort pa na mag-launch pa ng mga kung ng app na ang daming kailangan, na malakas sa battery. This one, mabilisang laro lang, quick game lang, just activate the game, tapos gyroscope lang, ganyan lang, malilibang ka na rito. I think why I said na this is the better implementation kasi this one is may reason ka talaga na gamitin for libangan purposes. Sa akin I'm sure hindi para sa lahat itong game na to, itong feature na to. I'm sure that hindi para sa lahat, but kung kagaya ko kayo, I think this one is gonna be fun for me. Talagang gagamitin ko tong isang to. Napaka-sensitive pati niya sa gyroscope Bakit na to? Hindi siya yung delay, hindi. Yung bala, nga lang, mabagal. Pero yung reaction time mo, you can react as fast as you can para makapaglaro ka na maayos dito. Solid. I like this. Talaga sunod sa gyroscope ng smartphone natin. So, isa mga nag-iisip bata na. Okay. Now, pag ayaw mo na, game over mo na lang, may sound effect. You can turn off the sound if you don't want the sound. High score ko is 78. Okay? So, kung gusto mo ulit mag-continue, na game over, just press this once. Start tayo ulit. Yun. So, hindi mo lang ulit pag game over na natin. So, again, press this one. Mabilis lang na-press. Kasi pag long press, of course, pag long press is camera. Long press is for the camera. So, long press, again, that's for the camera. Pero quick press, yung game.
Okay? So, you think you're gonna like it? Ako, I like it. Actually, I find myself using this na for a couple of hours na habang naghihintay siya ma-full charge is nilalaro ko yun. I don't know, nililibang ako. Maybe I'm just old school na hilig ko yung mga ganong klase ng game. But it's there if you want it. If you want that feature, if you like that feature, again, it's there, available. Okay? And then yung pailaw nga, it's there also. Nag-activate siya kapag for notification, music, Folax, activate mo yung AI nila, so on and so forth. Okay? Flash for calls, so pag may call yan, mag-activate yun. Okay? And of course, that matrix, yung matrix na yun, yung kapag binabaliktad, pag binaliktad na, and then i-shake natin, yun. See that? I think this is the better implementation ng feature na to na may screen dito sa gilid na dot matrix. Para sa akin lang naman, okay? I like this. Pero sana, dagdagan pa ni Infinix. Mukhang okay na yun. Umpisahan nila sa magandang feature na yan. Okay? Now, move naman tayo sa ibang features. As for the performance, like I said, ito muna. Ito yung kanyang specs, no? Pakita ko lang sa inyo. Ito, specs yan. This is running on Android 16. That's XOS 16 din. And again, ulitin ko lang. Ang chipset nito, kauna-unahang Qualcomm Snapdragon sa smartphone na Infinix. Na Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. Okay? This variant is 12GB RAM and 256GB na storage. Okay? Now, kung curious kayo, papakita ko na lang din sa inyo ang Antutu score niya. Antutu score is nasa 1 million. Okay? Yes. This is not marketed as a gaming phone, but it can game. With that Antutu score, kaya niyang sigurado mag-game. Again, pero hindi nga lang design ito for hardcore gamers. But, again, clarify ko, this can game. Not for hardcore gamers, but this can definitely game. Okay? So, speaking of gaming, so of course, test na rin natin ng konti. Pero bago ang lahat, pakita ko na lang sa inyo din yung camera interface plus yung sample. So, camera interface, ito lang naman dyan. Basic lang din naman. This is 50 megapixel with OIS po yan, main camera. You know. And the video recording supports up to 4K at 30 FPS. See that? Again, pakita ko sa inyo. 4K at 30 FPS supported po ng video recording ito sa likod. And sa front naman, supported niya up to 4K at 30 FPS din sa front. So both front and back 4K at 30 FPS supported po ng smartphone na to. Okay? Now, kung mapapansin nyo, pwede po i-activate yung AI steady sa 4K at 30, but if you go ultra steady, bababa po siya sa 1080p. Okay? So again, that's your preference. Of course, hindi rin po gagana yung 4K kapag naka wide angle kayo. So stay sa 1 times lang na view, and then there you can activate the 4K at 30 FPS. Okay? So these are the samples of the pictures and videos. Initial samples pa lang po yan, impression pa lang po ito. We can go hard na sa mismong detalyadong review dun sa main channel kapag nirelease ko doon. Okay? Abangan nyo na lang. Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Botman, oh, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. Tech simplified. May camera test, battery at display, gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, tapat kung magbigay. Kotman ng sagot, pag tech ang usapan ay tunay. Tech simplified. Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Kotman, oo, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. Okay, sinet natin siya sa ultra. So supported nitong smartphone na to ni Infinix Note 60 Pro, ang ultra. Okay, so since hindi naman talaga ako player nito,
Doon tayo kay Layla. Again, ang papakita ko lang sa inyo rito is supported niya ang ultra settings. So, papakita ko sa inyo, wait lang. Medyo inabot na tayo ng start agad ng game eh. So, skip na natin to. Fast forward tayo dun sa mismong game. Para makipakita ko sa inyo yung ginagamit nating settings. Again, ultra. Welcome to Mobile Legends! Okay, so ito na. Pakita ko lang sa inyo ang settings. Saglit. Ayun, ultra. Smash them! Flat ultra FPS, ultra map quality. High naman tayo standard sa model quality. So, let's go. Gun represent justice. Pointing at that first blood has been slain. Your power enhanced. So, as you can see, naglalaro lang tayo sa 118 to 120 FPS with 99% stability. So, maning-mani sa kanya tong Mobile Legends. Hindi man lang bumababa sa 95% yung stability. So, almost 100% stable siya. And again, the FPS, kung papansin niyo, pinakamababa lang natin kanina is 118. Naglalaro tayo sa 119 to 120 FPS. So, stable na stable. Check natin, hintayin natin yung skirmish na yung talagang marami ng player sa screen. And let's wait kung bababa pa siya sa mas mababa sa 118. Kung bababa siya ng 115 maybe. So, wait natin ng konti. Uha! Uhaha! Nice one. Ito na, dumadami ng character sa screen. Nasa 119 pa rin tayo. Stability, 99% pa rin. Halos hindi siya natitinag. Ayun! Patay na corner. Still, di pa rin tayo mababa ng 115 FPS. Nategi lang. That once little girl is gonna save some time to shine. Launch attack. So, yun. Talo tayo. At umakyat tayo hanggang 42 degrees Celsius sa loob ng 30 minutes na biyahe. Again, max out to lahat. 110 yung pinaka-lowest natin, pero naglalaro pa tayo, nagja-jump, tapos na. Bababa niya kasi tapos na yung game. So anyway, ang pinakamababa natin kanina is 109 FPS. Okay, kanina. Yung actual game mababa na ngayon kasi nandito na lang tayo ngayon sa kanyang lobby. So, quit na tayo dyan. Up. Let's go. Okay, so as for the gaming naman, temperature nakuha natin pinakamataas again, 42. Kaya kita nyo naman. Frames is FPS, 120 FPS pinakamababa natin dito. Dito na siya bumaba, 110 FPS. Yan, ito po yan. Ayan po yung kanyang legend frames, yung blue, and temperature, yung itong yellow or orange. Tapos stability wise, ito po, stability natin, bumaba lang siya ng konti sa 95%, I believe, 90 to 95%. Yeah. So, di tayo bumababa doon. As far as I'm concerned, very stable po siya sa gaming sa Mobile Legends at least. Okay? So, yan po ay initial test pa lang naman. So, what do you think about this Infinix Note 60 Pro at mga bagong features niya na may ganito pa siya, may pa matrix, may dot matrix na siya, may pailaw pa siya dito sa camera, sa gilid ng camera for notifications and other purposes. Yeah, for notification. And of course, the wireless charging, pakita ko lang sa inyo para makita nyo na gumagana talaga siya. So, test natin to ngayon kanyang wireless charging. May plastic pa ba ito? Wala naman na yata. Let's see kung gagana. Supposedly, yun. Okay, so as for the wireless charging, okay, malakas po yung magnet niya. Hindi mo siya basta-basta. Wait. So, hindi mo siya basta-basta mahuhugot. Try natin ngayon kung if it works. Okay. Yun, wireless charge. Okay, it works. Okay? Now, I wonder, it works na, diba? I wonder naman kung gagana, what if mga wireless charging power bank. Gagana kaya? No, gumagana rin po siya. Tumatanggap po siya ng wireless charging power bank. Okay? So, it works too. Kung gusto mo yung Infinix mismo, yes, okay, very good. Ngayon, kung meron ka namang wireless charging na power bank, direct na gusto mo, kasi on the go. Siyempre, ito naman, hindi mo pwedeng gamitin ito while nagta-travel ka, naglalakad ka, nag-run, alangan naman isaksak mo pa ito sa saksakan, di ba? So, in case na meron ka namang wireless charging power bank, well, supported po niya. See that? Okay, it works. Okay? So, multipurpose din yung kanyang wireless charging support dito sa likod. Very good and very nice. Now, for wired charging naman, I believe supported nito ang fast charging. So, yeah. Look at that. Fast charging na po yan. Ulit natin para makita nyo through the app. Supported po niya kahit na third-party wireless charging. Okay? Fast charge po, supported po niya. So, hindi po masela nito si Infinix. Kahit anong charger, pwede rin naman. Okay? Basta, supported ang
EPP and other quick charging protocols na standard. Okay? Now, what do you think? Is this worth it? Okay? Kayo na magsabi sa comment section at yung possible price niya ilalagay ko na lang sa comment section. Currently, hindi ko pa alam kasi last time na sinabi ko na mas maaga, meron palang launch price discount, so mas mababa pala. So, if ever man, abangan nyo na lang sa comment section. Ipipin ko sa comment section yung kanya magiging launch price. I'm sure mas mababa yung launch price and then yung pinaka final price is yun yung SRP naman. But anyway, I'll just pin it in the comment section or better yet, andito sa floating tags ng Shopee dito. Pag hindi nyo makita na may nagko-float dito, touch nyo muna yung screen saglit. Touch nyo yung screen and then mayroon ditong floating tag na lalabas for Shopee. Okay, that's it. Again, this is the Infinix Note 60 Pro. Ang daming features, no? Anyway, for other features pa na hintingin nyo na lockdown ko, panoorin nyo na lang yung detalyadong review. This is Rain Manguera and I'll talk to you again soon.